ang 10 Ghostface Slayer ay lumapit na rin kay Baekchoa. Sabay mabilis ang mga itong umikot upang palibutan siya. Habang nalipad ang mga ito palibot sa kanya, iniisip ni Baekchoa na ang 10 Group Face Slayer ay ang escort squad ni So-young. Binubuo ito ng mga babae, wala rin daw masasabi sa mga ito kundi ang master ng mga ito ang high-level body light ng technique. Sabay mabilis na lumapit dito ang Face Slayer kaya nagulat na lang dito si Baekchoa. Sa paglapit nito, sinabi nito na ang ganda daw ni Baekchoa. Sabay tanong nito kung sino daw siya, hindi naman dito sinabi ni Baekchoa ang kanyang pangalan at sinabihan pa itong wala raw siyang paki-alam dun. Sabay handa nito ng kanyang atake, ginamit dito ni Baekchoa ang 3 Heavenly Fingers. The middle finger strike, finger flick, sa kanyang pag-atake. Wala naman siyang tinamaan dahil mabilis na nakaalis ito. Nagulat naman siya dito, sabay nagsalita na ang Face Slayer at sinabi nito na ang maganda raw ang mukha ay hindi maganda. Sabay tingin naman ni Baekchoa sa mga ito at sinabing ang bilis daw ng mga ito. Sabay lumukso siya upang umatake ulit, mabilis siyang lumapit sa isang Face Slayer at ginamit ang kanyang 3 Heavenly Fingers. Ang The 3 Fingers of Phoenix, the Chicken Feet. Nang tumama na ang atake niya dito, nagawa niya itong hatiin sa madaming piraso. Kaso hindi pala ito ang totoong katawan nito dahil bigla na lang naglaho ito. Nabigla naman siya ulit dito, iniisip niya na nagawa naman daw niya itong maabot pero bakit daw hindi niya ito nagawang tamaan ng maayos. Sabay napansin niya ulit na maayos na lumilipad lang ang mga ito sa ere. Sa kanyang pagbaba, iniisip niya na sobrang bilis raw ba talaga ng mga ito na hindi na kayang magawang makita ng kanyang mga mata ang mga galaw nito, pero sinabihan lang niya ang kanyang sarili na kalimutan na lang daw niya yun dahil hindi naman ang mga ito ganoon kagalingan, sabay sinabi nito na susubukan daw niya ulit ng isa pang beses, sabay tumalon ulit siya upang maatake ang mga kalaban niyang nasa ere lang at lumilipad. Sabay inatake niya ito kaya nagkabutas-butas ang mga ito. Sinabi ng mga ito na ang kagandahan daw ay kanila lang. Sabay naging usok na ang mga ito, hindi dito makapaniwala si Baekchoa. Iniisip niya na hindi man lang daw niya naramdaman na tumama ang mga ito sa kanyang kamay. Habang nawawala ang mga ito, sinabi ng mga ito na ang sakit daw ay sa kanya. Lahat daw yun ay sa kanya lang, dahil sa nangyayari. Napaisip na lang dito si Baekchoa na para daw walang totoong mga katawan ang mga ito. Hindi rin daw niya magawang maramdaman ang presensya ng mga ito. Sabay patuloy lang niya itong inatake, pero tinawanan lang siya ng mga ito. Sinabihan pa siya na ang bagal daw ni Baekchoa, at ang 3 Heavenly Fingers na nanggaling sa Iwa Palace ay naging walang kwenta na lang. Pinagpawisan naman si Baekchoa sa kaba dahil hindi niya alam kung anong klaseng martial arts ang ginagamit ng mga ito sa kanya. Sabay pumalibot na ulit ito sa kanya. Sinabi niya sa kanyang sarili na kung ganitong sitwasyon daw, hindi siya mananalo dito, ang mga Face Slayer ay sinasabi na sila daw ay paro-paro. Sabay humarap ulit kay Baekchoa ang isang Face Slayer. Kaya nabigla na lang siya ulit dito, sa paglapit nito. Sinabi nito na lilipad raw siya na parang paro-paro. Sabay bigla na lang itong nawala sa kanyang harap, tapos bigla naman umatake ang isa sa kanyang likod kaya hindi na niya ito naiwasan. Sinabi ng Face Slayer na tusok daw na parang bubuyog. Sabay mabilis na lumayo dito si Baekchoa habang may sugat ang likuran nito. Nagulat na lang siya sa kanyang nakikita, sinabi ng Face Slayer na umatake na kung ayaw daw nitong mamatay. Huwag daw dapat mawawala ang focus nito sa laban, naiwasan naman ni Baekchoa ang malakas na paghampas nito sa kanya. Sabay umatras ito ng kunti at tinanong si Baekchoa. Sinabi nito na minamaliit daw ba sila ni Baekchoa. Hindi naman nakaimik dito si Baekchoa dahil hindi naman ganun ang kanyang ginagawa at ipinaparamdam dito. Sabay umikot na ulit ito habang tinatanong nito kung nadagdagan daw ba si Baekchoa ng timbang. Bakit daw ang katawan nito ngayon ay mabigat na, samantala? Iniisip ni Baekchoa na wala raw siyang pagkakataong manalo. Unless daw magawa niyang maharangan ang galaw nito. Sabay bigla na lang mayroon siyang naisip na isang paraan, mabilis siyang tumakbo palayo sa mga ito pero mabilis din naman ang mga itong sumunod sa kanya. Sinabi ng isa na tumatakbo na raw si Baekchoa, kaya sinabihan pa ng isa na sundan daw nila ito,
at sinabi naman ng isa na mas mabilis daw sila dito, habang sinabi pa ng isa na sa palagay daw ba ni Bekchoa na makakatakas ito sa kanila. Hindi naman ito pinansin ni Bekchoa dahil nagpatuloy lang ito sa paglayo sa mga ito. Habang tumatakbo si Bekchoa, napansin niyang mabilis na nakasunod sa kanyang likuran ang kanyang mga kalaban. Tinanong ng nasa kaliwa si Bekchoa kung saan daw ito pupunta. Habang tinanong naman ng nasa kanan na gusto raw ba ni Bekchoa na maglaro ng tago-taguan. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa garden ng Soyong Palace. Sinabi ng isa sa mga ito na magagalit daw ang kanilang Madam Soyong kapag daw sinira nila ang garden. Sabay tumigil na rin si Bekchoa sa pagtakbo. Nagtaka naman dito ang mga Face Slayer dahil tumigil si Bekchoa sa pagtakbo. Sabay tumingin dito si Bekchoa at nagpasalamat sa kanilang pagsunod sa kanya. Sabay naglabas siya ng 2 bola sa kanyang kamay. Nagtaka naman dito ang Face Slayer dahil hindi nila ito maintindihan. Sabay bigla na lang pinakawalan ni Bekchoa ang 2 niyang bolang inilabas. Ito pala ay smoke bomb. Nagulat na lang ang mga Face Slayer sa biglaang pangyayari. Habang natatakluban na sila ng smoke bomb, sinabi ng mga ito na masama daw ito sa kanilang balat. Sabay may isang atake naman bigla ang tumama sa ulo ng isa kaya bumagsak na lang ito at namatay. Sinabi dito ni Bekchoa na ang isa raw ay natalo na niya. Sabay nagtaka naman dito ang kanyang mga kalaban kung ito raw ba ang kakaibang kapangyarihan ng finger snap. Sabay sinabihan ito ni Bekchoa na huwag daw itong mga ito na mawawala sa focus. Sabay atake niya ulit sa isa pa. Mabilis naman si Bekchoa tumago sa puno para hindi siya makita ng mga ito. Ang mga Face Slayer ay hirap na hirap makita si Bekchoa. Sinabihan pa nito si Bekchoa na huwag daw ito maging isang daga. Sabay mabilis si Bekchoa na lumabas upang gumawa ng isa pa niyang atake. Sinabi niya na ito na raw ang pangatlo na mamamatay. Sabay gamit niya ng kanyang the supernatural power of a finger snap. The slingshot. Natama naman niya sa liig ang isang Face Slayer kaya namatay na rin ito. Napasabi na lang ang mga kasamahan ng Face Slayer na ang kanilang nakakabatang kapatid daw ay natalo na rin. Sabay mabilis na rin niyang isinunod ang 2 pang Face Slayer. Ang mga natirang Face Slayer ay napasabi na lang na ang kanilang pang-4 na kapatid din daw ay wala na. Sabay napatanong naman ang isa kung nasaan raw ba ito nagtatago. Habang sinabi naman ng isang kapatid ng mga ito na kailangan daw nilang alisin ang mga usok. Sabay gamit ng mga ito sa kanilang payong upang itaboy ang mga usok. Sabay sinabi ng mga ito na ipakita na raw ni Bekchoa ang kanyang sarili ngayon. Ang usok na gawa ng smoke bomb ay nawawala na ng dahan-dahan. Ang 4 na natitirang Face Slayer ay nagdikit-dikit upang hanapin si Bekchoa. Samantala, sinabi dito ni Bekchoa na ito na raw ang kanilang katapusan. Sabay bigla na lang nagulat ang mga ito dahil nasa kanilang itaas daw ito. Sabay napamura na lang ang isa dahil hindi niya ito makita dahil sa kanilang payong nadala. Sabay mabilis na sumugod dito si Bekchoa habang gamit nito ang kanyang technique na the 3 heavenly fingers, 5 claws of the yellow dragon. Hindi naman nagawang iwasan ng mga Face Slayer ang kanyang ginawa kaya nahati na lang niya ang mga katawan nito sa 2 piraso. Sinabi niya na tapos na raw ngayon ang laban. Hindi nagtagal, bigla na lang si Bekchoa kinabahan sa kanyang naramdaman. Nakita niya ang mga Face Slayer na nabuhay muli at nagsitayuan ang mga ito. Sabay mabilis ang mga itong nagsilapit sa isa't isa na parang may binubuong bagong nilalang. Hindi nagtagal, ang mga ito ay bigla na lang naging malaki kaya nagulat na lang dito si Bekchoa. Hindi nagtagal, ang 10-faced Slayer ay naging isang malaking higanteng babae na lang. Sabay tinitigan nito, si Bekchoa ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita sa kanyang harapan. Sinabi nito na naging isang malaking paru-paro na raw siya ngayon. Sambit pa nito na naging isang insekto na lang daw ngayon si Bekchoa sa kanya. Samantala, laking ulat naman dito ni Bekchoa dahil hindi pa raw niya naririnig ang ganitong martial arts. Sabay inilapit ng Giant Face Slayer ang kanyang kamay kay Bekchoa. Sinabi nito na ang the 3 heavenly fingers raw nito ay hindi nagagana sa kanya ngayon. Sabay gamit din ito kay Bekchoa ng 5 claws of the yellow dragon. Sa ginawa nitong atake, winasak nito ang garden ng sobra, at natuwa pa ito sa kanyang nagawa, habang ang mga puno ay tumatalsik sa kanyang harapan. Sa pagkawala ng kanyang atake, napansin niyang wala na dito si Bekchoa.
Sabay bigla na lang itong tinawag ni Baekcho dahil andito na raw siya sa taas nito. Sabay gamit nito ng kanyang top blade, nagawa naman niya itong mahiwa. Sabay nakita niyang kumakabit ulit ang nahiwa nitong katawan. Hindi naman na siya nagulat dahil inaasahan na niya ito na ganito ang mangyayari. Sinabi niya na ito ay isang martial art ng Red Sea Demon Group, na gumagamit ng illusion technique, at ang 1,000 mukha ng Donjia. Sabay sumugod na ito kay Baekcho habang sinasabi nito na hindi raw siya makapaniwala na alam ni Baekcho ang tungkol sa grupo ng martial arts. Natuto raw talaga si Baekcho ng madami, bahagya naman nagawa ni Baekcho na iwasan ang hampas nito sa kanya. Sinabi pa nito sa kanya na porket daw alam na nito ang kanyang pagkatao. Hindi raw yun ang dahilan para matalo siya. Habang sinabi dito ni Baekcho na alam niya kung paano makaalis sa ilusyon na ginawa nito sabay sinugatan niya ang kanyang sarili. Hindi naman makapaniwala dito ang Faced Slayer dahil nagawa ni Baekcho na saktan ang kanyang sarili para lang makaalis sa kanyang illusion technique. Sabay sinabi dito ni Baekcho na ngayon daw, nakikita na niya ang tunay na katawan nito na nagtatago sa mukha ng malaking katawan na ito. Hinangaan naman ng Faced Slayer ang katapangan ni Baekcho. Ginawa daw niya ito kahit pamasaktan niya ang kanyang sarili. Si Baekcho ay hindi na pinalampas pa ang pagkakataon niya kaya mabilis niyang sinugod ang Faced Slayer. Ginamit niya dito ang technique na the Three Heavenly Fingers. The Mandarin Duck's Feet, nagulat naman dito ang Faced Slayer sa biglaang pagsulpot nito sa kanyang tabi. Malakas naman tumama ang atake ni Baekcho dito, nagulat din si Baekcho sa biglaang paglapit nito sa kanya. Sinabi nito sa kanya na pinag-isipan daw ba nito, ang inaakala niyang tunay ay isang peke din pala. Sabay atake nito kay Baekcho kaya si Baekcho ay tumalsik na lang sa atake nito. Malakas na bumagsak si Baekcho sa lupa, damang-dama naman niya ang sakit ng pag-atake nito sa kanyang pagtayo. Nagtaka siya dito, ano raw ang problema, hindi rin daw ba yun ang tunay na katawan nito? Ramdam niya rin daw na ang bawat buto sa kanyang katawan ay nabali na, ang Faced Slayer ay lumilipad lang sa kanyang itaas. Sinabi nito kay Baekcho na alam na raw ba nito na nag-iisip lang ito ng walang kwenta na magagawa siyang matalo nito, pero na-appreciate naman daw niya ang efforts nito na magawang makaalis sa kanyang illusion technique gamit ang pagsugat nito sa kanyang katawan, pero malapit na raw ito mamatay sa kanyang mga kamay. Malakas naman ni Faced Slayer sinabi na kung sino raw ba ito para umalis ng tingin sa kanya. Sabay atake nito ng kanyang malaking kamay, kaya nagulat na lang dito si Baekcho. Hindi rin siya makapaniwala na hindi niya kayang malaman kung alin ang tunay at alin ang illusion lang. Kaya ano na raw talaga ang nangyayari, nararamdaman pa rin daw niya ang sakit ng kanyang balikat. Pero ang sakit daw ng ibang bahagi ng kanyang katawan ay nawala na. Kaya napagtanto niya na ang lahat daw ng mga ito ay isang peke lang. Kaya napatanong na lang siya sa kanyang sarili na napunta raw ba siya sa genjutsu ni Itachi sa simula pa lang. Kaya napaisip siya kung kailan daw kaya nagsimula siyang mapaloob sa illusion nito. Simula daw noong lumabas ang malaking nilalang na yun. Pero hindi daw doon yun, baka daw nangyari pa ito bago yun. Kaya naisip niya na baka daw nangyari ang illusion na ito bago pa siya pumasok dito sa gubat. O kaya naman daw dito pa lang sa pangpang siya nagamitan ng illusion. Ang illusion daw kaya nito ay nagsimula noong una silang nagkita. Nagsimula daw ang illusion na yun noong nakipagtitigan daw siya dito. Sabay napatanong naman ang Faced Slayer kung napansin na daw ba ni Baekcho ang totoong nangyayari. Kung ganoon daw, wala na daw siyang ibang pagpipilian pa kundi ang patayin na ito ngayon na. Sabay mabilis itong sumugod kay Baekcho upang patayin na ito. Habang si Baekcho naman ay nasa loob pa ng illusion nito. Hindi nagtagal nagawa na rin itong makalapit kay Baekcho. Pero nagawa ni Baekcho na mas alag ang atake nito sa kanya gamit lang ang daliri nito. Nagulat naman dito ang Faced Slayer dahil nasa loob pa raw naman ng illusion si Baekcho pero nagawa raw nitong maharangan ang kanyang atake ng madali lang. Sabay bigla na rin nagbalik ang kalahati ng ulirat ni Baekcho dahil sa kanyang naramdamang murderous aura na nilalabas ni Faced Demon sa kanya. Iniisip ni Faced Demon na kahit na raw nasa illusion pa niya ang kalahati nitong pagkatao. Ang isang party naman daw nito ay aware sa nangyayari.
Samantala, nag-focus si Baekchoa upang makaalis na sa ilusyon nito sa kanya dahil lahat ng kanyang nararanasan simula pa kanina ay isa lang ilusyon na ginawa ng Face Slayer sa kanya. Kung gusto raw niya makaalis sa ilusyon na ito, dapat hindi lang siya umasa sa kanyang mga mata. Kailangan daw niyang makita ito gamit ang kanyang pakiramdam imbis na ang kanyang mata. Sabay habang nagpo-focus ito, napansin niyang hindi totoo ang iba sa mga ito. Dahil hindi niya maramdaman ang enerhiya ng mga ito. Hindi nagtagal, nakita na rin niya ang tunay sa mga ito. Na nakatayo malayo sa kanya, malakas ni Baekchoa isinigaw dito na nakikita na raw niya ngayon siya. Nakikita na raw niya ang tunay na katawan nito. Nagulat naman dito ang Face Slayer at napatanong na lang kung ang illusion daw ba ay nasira na. Sabay mabilis itong lumipad upang tumakas kay Baekchoa. Sinabi nito habang tumatakas na hindi raw niya kayang talunin si Baekchoa sa kanyang orihinal na katauhan lalo na raw sa martial arts. Kaya kailangan daw niya itong sabihin agad sa kanyang master ng mabilis, habang si Baekchoa naman ay mabilis din tumalon upang maabutan ito. Nagawa naman niyang mahabol ito kaya nagulat na lang ang Face Slayer nang makita nito si Baekchoa sa kanyang itaas. Sinabihan nito ni Baekchoa na katapusan na raw nito ngayon, sabay hinati na niya ito sa ilang piraso. Gusto sana nitong sabihin sa kanyang amo kaso namatay na siya dito. Natuwa naman dito si Baekchoa dahil nagawa daw niyang manalo dito. Nagulat naman si Baekchoa nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran kaya napalingon na lang siya dito nang mabilis nang may kaba sa kanyang mukha. Sinabi dito nang nagsalita na hindi raw niya inaasahan. Nakipaglaban daw ito ng maayos kisa sa kanyang inaasahan. Sabay noong makita niya kung sino ang nagsalita, laking gulat na lang niya dito dahil ang nagsalita pala ay si So-young. Sinabi ni So-young kay Baekchoa na nadidisappointed daw siya dito. Sabay gamit niya ng kanyang itim na enerhiya at inilagay ito sa liig ni Baekchoa upang iangat ito. Sinabi pa nito kay Baekchoa na namatay na daw dapat ito noong 10 taon pa. Pero iniligtas raw niya ang buhay nito, kahit na raw hindi nito magawang mabayaran ang kabaitan niya. Hindi raw ba mali ang gawin nito ang ganito sa kanya? Pero sinabi lang dito ni Baekchoa na huwag na raw nitong biruin ang kanyang sarili. Ang mabuhay daw ng ganoon noong 10 taon ay parang isang impyerno para sa kanya. Pero sinabi lang dito ni So-young kung ano naman daw yung para itong impyerno. Pinakain daw niya ito, binigyan din niya ng matitirahan at tinuruan din daw niya ito ng martial arts. Sabay galaw nito ng kanyang daliri, sa kanyang ginawa. Inilapit naman siya nito kay So-young nang nakabaliktad. Sinigawan ni Baekchoa ito na isa raw yun kalukuhan. Sa palagay raw ba nito hindi niya alam, pinatay daw ng mga ito ang kanyang ina at kapatid na babae. Nagpakita naman dito ng mahinahong mukha si So-young habang sinasabi nito na umarte lang daw pala ito noon na hindi niya alam ang nangyari. Sinabi ni Baekchoa na ginawa raw niya yun upang mabuhay. Ginawa daw niya lahat ng kanyang makakaya upang mabuhay. Para lang makapaghigantay siya, pero sinabihan lang siya ni So-young na ang paghihiganti daw ay magagawa lang niya kung may sapat siyang lakas. Sabay tanong nito kung pinagkakatiwalaan daw ba nito ang mga walang hiya na yun na nanggaling sa Merem Union ng sobra. Kaya maghintay na lang daw ito ng kunti pa sa mga ito. Sinabi lang dito ni Baekchoa na dahil daw hindi niya kayang makita na namamatay ang mga inosenteng tao dahil sa kanya. Nagulat naman dito si So-young, kaya daw pala gusto nito makuha ang kanyang paghihiganti, pero gusto pa rin daw nitong magligtas ng tao. Kaya pumili na raw ito ng isa sa mga yun. Pumili raw ito kung ano ang kanyang magagawa. Sabay mas hinigpitan pa niya ang pagkakasakal dito. Kaya halos mawala na lang si Baekchoa ng hininga sa ginagawa nito. Tinanong naman ni So-young si Baekchoa tungkol sa immortal fruit. Pero sinabi lang dito ni Baekchoa na hindi raw yun nag-e-exist. Sabay turo ni So-young kay Baekchoa kung ano naman daw ang tinatago nito sa kanyang damit. Sinabi ni Baekchoa na ibibigay daw niya ito kung gusto nito. Sabay labas niya ng libro, sabay mabilis naman niya itong itinapon sa mukha ni So-young. Sinabi ni Baekchoa dito na hindi na raw niya ito kailangan ngayon. Sabay gamit niya ng kanyang teknik na the Three Heavenly Fingers. Heavenly Spider Web, nagawa naman niyang masira ang libro kaso wala itong epekto kay So-young. Nakarelax lang si So-young habang sinabi nito kay Baekchoa na ito raw pala ang guidebook para sa Three Heavenly Fingers.
Hindi raw ito magandang gamit para sa kanya. Nagulat naman dito si Baekcho dahil wala man lang nangyari kay So-young sa kanyang ginawang pag-atake. Ang Ace Technique of the Three Heavenly Fingers, kahit na raw ito ay mysterious martial arts. Magiging walang kwenta lang daw ito kung wala ka naman sapat na lakas upang suportahan ito. Sabay may isang atake ang tumalsik kay Baekcho. Nagulat naman siya dito pero hindi na niya ito nagawang iwasan. Sinabi dito ni So-young na tatalunin raw niya ito nang hindi nito nakikita, gamit ang kapangyarihan ng 5 Gapja Chi, sabay biglang may mga bilog na tumama kay Baekcho kaya napatalsik na lang siya dito. Napasukan na lang si Baekcho ng dugo dahil sa pag-atake ni So-young, natalo raw siya ni So-young gamit lang ang isang pag-atake, habang bumabagsak si Baekcho. Iniisip niya na imposible na manalo siya laban kay So-young, habang pabagsak siya sa sahig. Nagulat siya sa kanyang nakita niya ang pagdating ni Guigui sa eksena. Sinabi dito ni Guigui na umalis na raw ito dito, sabay hagis ni Guigui kay Baekcho palayo. Sabay mabilis na rin itong lumapit kay So-young, nakilala naman agad ito ni So-young. Habang sinabi dito ni Guigui na matagal na raw noong nagkita sila. Sabay sabi dito ni So-young na hindi raw sa iniisip niya na patay na ito. Pero hindi raw niya inaasahan na makikita niya ito sa ganitong sitwasyon. Pero sinabihan lang ito ni Guigui na kalimutan na lang daw yun. Hindi naman daw siya masaya na makita ang mukha nito. Sa kabilang banda naman, ang malakas na atake ng dalawa ay kumalat sa paligid. Habang ang dalawa ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng kanilang malalakas na suntok sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Cheolma dito, kahit na raw nagpalit na siya ng anyo sa kanyang pinakamalakas na katawan. Ang kanyang lakas, bilis, balansi at kahit na ang kanyang maliliit na galaw. Nagagawa raw ni Soma magaya ang mga ito ng mabilis. Kaya hindi raw niya alam kung ano ang nararamdaman niya ngayon. At hindi rin daw niya nararamdaman na nakakapagbigay siya ng kahit kunting pinsala kay Soma. Ang bata na raw na ito, hindi man lang nagpapakita ng kahit kunting pagkapagod, hindi rin daw siya nakakakita ng kahit isang patak ng pawis dito, imposible raw ito, pero hayaan na raw niya yun, hindi raw niya tatanggapin ang kakayahan ng isang mababang bata na katulad ni Soma, sabay bigay nito ng kanyang malakas na suntok, nagawa naman ni Soma na madepensahan ito, habang si Soma naman ay sinabi na naiintindihan na raw niya ngayon kung paano gumagana ang chi.